3% housing loan rate para sa 4PH borrowers at ang mataas na investment income ng Pag-ibig Fund sa unang kalahati ng taon. Ating pag-uusapan kasama si Sir Jack Jacinto, ang Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Magandang tanghali po, Sir, at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Yusek Joey, at magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa ating programa. Sir, sa expansion po ng special 3% housing loan rate para sa unang 30,000 4PH borrowers, ano po yung naging batayan ng Pag-ibig Fund para gawin ito? Ay, napakagandang balita po nito, Yusek Joey. Alam ho ninyo, bilang tugon po ng Pag-ibig Fund sa panawagan po ng ating mahal na Pangulong Marcos at under the leadership po of Pag-ibig Fund Chairperson and Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, ay lalo pa ho nating pinag-igting yung ating mandato at yung ating pong hangad na mas marami po sa ating mga kababayan ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng sariling bahay. At ito po ang isa sa mga kontribusyon po ng Pag-ibig Fund. Kamakailan po ay nag-anunsyo po kami na mayroon po kaming early bird promo para po sa 30,000, unang 30,000 housing loan borrowers sa ilalim po ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ulitin ko po, Yusek Joey, magandang balita po kasi yung pong unang 30,000 borrowers under the Pag-ibig Housing Loan para po sa expanded 4PH ay magkakaroon po ng pagkakataon na ma-enjoy yung pong ating special subsidized 3% rate sa unang 10 taon ng kanilang loan. Sa karaniwan po kasi, Yusek Joey, 5 taon po yung special subsidized 3% rate, yung unang 5 taon po ng kanilang loan term. Under po sa ating early bird promo, yung pong unang 30,000 borrowers po natin, may enjoy po yung subsidized rate na iyan, hindi lamang for the first 5 years of the loan, ngunit for the first 10 years of the loan. Isang dekada po na may enjoy po nila yung special subsidized 3% rate. Sir, clarification lamang po. Sinabi nyo, unang 30,000. So, yung unang 30,000 na mag-a-avail or meron ng predetermined list base doon sa 4PH? Ay, wala pa po tayong listahan yan, Sir Yusek Joe. Yung pong unang mag-a-apply at ma-aprobahan po sa ating Pag-ibig Housing Loan para sa expanded 4PH, sila po ang makakatamasa po nito. Ang dahilan po niyan ay para po ay maingganyo po natin ang ating mga kababayan na lalo na't may plano na silang bumili ng kanilang bahay, ay tignan itong alok po ng ating pamahalaan under the expanded 4PH program na yun nga po mura na ho ito. Yusek Joey, mas pinamura pa ho natin ngayon. Sir, para lang po mas ma-visualize ng ating mga tagapanood, meron po ba tayong pwedeng ibigay na sample computation ng matitipid o halimbawa ng amortization savings? Ay, salamat po, Yusek Joey. Sa karaniwan po, yung pong socialized housing units na maaaring mabili sa ilalim po ng Pag-ibig Housing Loan sa expanded 4PH. Ilagay ho natin bilang halimbawa, Yusek Joey. Halimbawa po ay isang socialized housing unit. Ang halaga po niyan, ang halaga po niyan ay around 850,000 pesos. Yan po kasi yung socialized house and lot price ceiling, 850,000 pesos. Sa pangkaraniwan po, mababa na po yung monthly nito sa ilalim ng regular Pag-ibig Housing Loan na nasa around 5,400 or 5,500 pesos. Ngunit po, sa tulong po ng special subsidized rate sa ilalim po ng Pag-ibig Housing Loan para sa expanded 4PH, ang monthly payment po nito, Yusek Joey, ay aabot ng hanggang around 3,600 to 3,700 pesos na lamang. So malaki po yung ibababa, napakalaki po ng ibababa sa pangkaraniwang monthly payments. At dahil po sa early bird promo ho natin, yung nabanggit ko po kanina,
Imbis po na 5 taon po yung ganitong subsidized rate, yung ganitong kababang monthly payments, hindi lamang po 5 taon, doblehin pa po natin, gagawin po nating 10 taon. Yan po yung kagandahan ng ating promo, ng ating programa para muli ay makatugon po sa pangangailangan ng ating mga miyembro at maingganyo po sila at magkaroon ng pagkakataong makabili at magkaroon ng sariling bahay. Sir, para doon po sa mga first time na mag-a-avail ng ganitong loan, lalo na po doon sa mabababa ang income sa NCR at sa iba pang probinsya, ano po yung mga dokumentong kailangan nila para makapag-apply? Yusek Joey, alam po ninyo, kamakailan din lamang po ay pinasimple po ng Department of Human Settlements and Urban Development sa ilalim po ni Secretary Aliling. Mas in-streamline po yung pamamaraan para po makapag-apply at makabili ng isang socialized housing unit sa ilalim po ng expanded 4PH. Kailangan lamang po ay maaari po nilang isubmit yung kanilang application at yung initial requirements, proof of income, kasama na po riyan. Maaari po nilang isubmit yan doon po sa sa developer na nag-develop ng property, yung expanded 4PH o na socialized housing unit, so doon po sa developer. Pangalawa po, maaari po nilang isumiti iyan doon po sa DSUD Regional Office, sa Regional Office po ng Department of Human Settlements and Urban Development. At pangatlo po, maaari po nilang isubmit yan sa alinmang Pag-ibig Fund branch. Tatanggapin po yan para po masimulan po yung proseso. Ang mahalaga, Yusek Joey, ay makapili po yung ating mga miyembro, yung ating eligible members ng gusto nilang socialized housing unit na gustong bilhin sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan. At para po naman makita yan, Yusek Joey, sa ating mga nanonood na mga kababayan, kung meron po kayong gustong bilhin na socialized housing unit under the expanded 4PH program, maaari po ninyong makita iyan sa website po ng Pag-ibig Fund. At doon po makikita niyo po yung mga available projects na maaari po ninyong pagpilian. Tama po ba, Sir Jack, na lahat ng OFW ay qualified sa loan na ito regardless of their income po? Yusek Joey, salamat po at tama po kayo. Ang mga kwalipikado po rito ay yung pong mga first-time home buyers. Para po dito sa mga nagtatrabaho sa NCR, nasa around 47,800 po yung kanilang, dapat po hindi lalagpas sa 47,800 pesos yung kanilang kinikita. Ibig sabihin, sakop po yung minimum wage earners and low-income earners. Pagdating naman po outside of NCR, not more than 34,800 pesos po yung kanilang monthly income. Muli po, sakop po nito ang low-income earners at minimum wage earners. Mahalaga po yun. At yung nabanggit po ninyo, Yusek Joey, lahat po ng overseas Filipino workers, regardless of income, ulitin ko po, lahat po ng overseas Filipino workers, maaari pong makapag-apply sa Pag-ibig Housing Loan para po sa expanded 4PH. Ulitin ko po, low-income earners, minimum wage earners, yung po mga nagtatrabaho dito sa NCR, outside of NCR, at lahat po ng overseas Filipino workers sa po ng Pag-ibig Housing Loan para sa expanded 4PH. Sir Jack, meron po bang limitasyon sa halaga ng bahay at condo unit na pwedeng bilhin gamit ang loan? At ano po yung offer kung lalampas ang presyo sa itinakdang halaga para sa house and lot o condo unit? Sakop po, Yusek Joey, ng expanded 4PH program ang lahat ng socialized housing units. Ibig sabihin ho niyan, yung pong mga properties na within the socialized housing price ceiling. So kabilang po rito ang house and lots worth 850,000 pesos and below, hindi po lalagpas sa 850,000. At yung pong mga condominium units na hindi po lalagpas sa 1.8 million pesos. So yan po yung sakop ng programang ito. Muli po, mga socialized housing units. Ang kagandahan po rito, Yusek Joey, nabanggit ko po, kabilang na po ang mga house and lots sa ilalim po ng ng expanded 4PH programs. Uli, 850,000 for house and lot units, hindi po lalagpas dyan at hindi po lalagpas sa 1.8 million
para sa condominium units. Yusek Joey, dagdag ko rin po, sakop din maaari din pong bilhin sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded 4PH yung pong mga Pag-ibig acquired assets. Yung pong mga Pag-ibig acquired assets na magfo-fall within po dun sa mga nabanggit pong price ceilings. So para po lalong humigit, dumami yung pagpipilian ng ating mga miyembro, ng ating mga kababayan, nang maaari po nilang mabiling housing unit. Related question lang po, Sir Jack, mula kay Tuesday New ng DZWB. So sa nabanggit nyo pong house and lot at yung condo unit po within the ceiling, ilan po yung kasya doon o gaano kalaki siya kung alam po ninyo yung sukat? Opo, ito po yung alinsunod po sa standard size ng ating socialized housing units. Pagdating po sa mga condominium units, ang nandyan po available yung mga hanggang 27 square meters, yung po sa mga condominiums. Pagdating naman po sa mga house and lots, nasa around 28 square meters naman po yung floor area at 32 square meters naman po yung lot area. Sir, gaano po Pagdating naman po sa ating acquired assets, ay depende po yan sa mapipili, Yusek Joey, ng ating mga miyembro at makikita rin po yung listahan na yan sa ating website. Sir, gaano naman kabilis yung proseso ng application gamit yung online registration facility at may tinatayang turnaround time ba mula aplikasyon hanggang sa pag-release po ng loan? Salamat, Yusek Joey. At nabanggit po ninyo, meron po tayong sign-up facility para po lalong mas papadali yung pagpili ng ating mga miyembro sa housing unit, sa socialized housing na gusto ho nila, ay nasa website ho natin yung mga maaari po nilang pagpilian at maaari po silang magpalista. After ho nilang magpalista, makakatanggap po sila ng text message at email po mula sa Pag-ibig Fund para alam ho nila yung mga susunod po nilang hakbang para po sa kanilang pagbili ng bahay. Mahalaga pong sabihin sa ating mga kababayan, yung Sec Joey, na yung sign-up facility po na ito, unahan ko na po kung sino man po ang sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin, wala pong bayad itong sign-up facility na ito para po tayo po ay protektado. Ngayon po, pagka po i-qualified na ang ating mga miyembro, aplikasyon naman ang kasunod. Tulad po ng nasabi ko kanina, maaari po nilang i-file yan either sa developer, sa DSUD, o sa Pag-ibig Fund. At yan naman po ay ipoproseso po natin ng agad-agad. 10 working days po para po pagkumpleto po ang dokumento para po maaprubahan natin. At kasunod ho niyan ay yung release na po ng loan proceeds para po mabili na nila yung kanilang socialized housing unit. Idagdag ko rin po, Yusek Joey, ang kagandahan po ng ating Pag-ibig Housing Loan para po sa Expanded 4PH. May dinagdag pa ho kami kung gugustuhin po ng miyembro na 100,000 pesos na maaari po niyang idagdag sa kanyang hihiramin. Tulong ho ito para po yung pong mga gastos sa kuryente, sa pag-i-install ng patubig, yung pong pagpapa-improve ng kanyang housing unit, ng socialized housing unit na kanyang nabili, meron pa hong pantulong para po talagang paglipat po niya, talagang buong-buo at kumpleto po yung kanyang paglipat dun sa kanyang socialized housing unit na mabibili. Sir Jack, sakali pong maabot yung 30,000 na bilang, meron po bang plano ang Pag-ibig na palawigin pa ang programang ito? Ay, magandang balita po yan. Kung sakaling maabot po natin agad yung pong unang 30,000, yung Sec Joey, ibig sabihin, marami po tayong agad natulungan. Tingnan po natin. At lagi naman po nating pinag-aaralan kung ano man po yung may pinakamagandang benepisyo na sustainable, para sa ating mga miyembro. Sir Jack, sa ibang usapin naman po, ano po ang pangunahing reason kung bakit tumaas ng halos 52% ang kinita po ng Pag-ibig Fund ngayong taon compared to last year po? Yusek Joey, salamat po at nabanggit po ninyo yan. Alam mo ninyo, kaya po kinakaya po ang Pag-ibig Fund na magpahiram sa ating mga miyembro sa napakababang halaga, sa napakababang interest, ay dahilan po yan ng katatagan ng pananalapi ng Pag-ibig Fund. Isa na po riyan, Yusek Joey, yung napakagandang na-accomplish ho natin for the first half of this year na kung saan kumita ho tayo ng
4.27 billion mula sa investment income lamang, no? Maliban ho dyan, yan po ay parte, Yusek Joey, yan po ay parte ng kabuuang net income natin ngayong first half of the year na umabot ng lagpas 28 billion pesos. Yan po ay dahil sa ating patuloy na mahusay na pangongolekta. Una po, of course, yung ating mahusay na pagpapautang. Kasunod ho niyan yung mahusay nating pangongolekta at yung prudent nating invest ng salapi ng pera po ng ating mga miyembro. Ano pong klaseng investments or income-generating investments ang pinasukan po ng Pag-ibig Fund? Una po sa lahat, Yusek Joey, ang Pag-ibig Fund po, yung pong ating investable funds, kailangan po ilagak po natin yan no less than 70% sa housing-related investments. Kaya sa kasalukuyan po, nasa around 78 or nearly 80% po ng ating investable funds ay nasa housing loans. Maliban po riyan, ay yung ating investable funds ay nasa mga short-term loans para rin po sa ating mga miyembro. At meron po sa ibang investment instruments. Kasama na po dyan yung government securities, corporate funds, preferred shares. At yan po yung masusi po nating pinipili. Yan po ay dumadaan po sa mahusay at striktong proseso. Yan po ay tinitignan po nating mabuti na above board at lahat po ay dumadaan po sa masusing pag-aaral para po yung pong muli po si Yusek Joey, yung pong ipon ng ating mga miyembro na pinangangalagaan ay magamit ng mahusay at magamit po natin para po sa kanilang pakinabang. Alam mo ninyo, Yusek Joe, yung pong kita po kasi ng Pag-ibig Fund, no less than 70% po kasi niyan, Yusek Joe, ay binabalik po natin as dividends ng ating mga miyembro. Kaya po mahalaga po sa amin na yung pong ating paggamit ng ating at pagpapaikot, yung pagpapaikot po ng pondo po ng mga miyembro ay mahusay para po yung pong kita po ng Pag-ibig Fund, yan po naman ay kita po ng miyembro. Kung patuloy po na tumaas ang kita ng Pag-ibig Fund mula sa investments na nabanggit nyo, may possibility po ba na ibaba pa ang interest rate sa housing loans bilang added benefit po sa mga miyembro? Dalawa po ito, Yusek Joey. Alam mo ninyo, dito po kami po sa Pag-ibig Fund, tinitignan ho talaga namin lagi ay paano ho natin mapapalawig pa o mapapalaki pa yung pong kita at dividendo ng ating miyembro. At habang pinapataas ho natin, habang pinapalaki ho natin yung kita ng ating mga miyembro sa kanilang ipon, ay pinipilit ho nating i-sustain na mababa at abot kaya po yung interest, di lamang po ng ating housing loans, ngunit pati na rin ng iba po nating loan programs. Yan po naman, Yusek Joey, ang lagi po nating tinatrabaho, yan po yung commitment po natin sa ating mga miyembro bilang tulong na rin po sa panawagan ng ating Pangulong Marcos. Yan po ang ating laging titignan na lagi pong piliting pataasin ang kinikita ng ating mga miyembro sa kanilang ipon at i-sustain kung hindi man pababain yung interest rates sa ating housing loans para po ito po yung maging abot kaya ng ating mga miyembro. Sir Jack, panghuling mensahe na lamang po at paalala ninyo sa ating mga Pag-ibig members na nakatutok sa atin ngayon. Yusek Joey, maraming salamat po sa oras na ibinigay po ninyo sa amin dito sa Pag-ibig Fund. Ang aming pong masasabi mula po sa Pag-ibig Fund ay salamat po. Salamat po sa tiwala ng ating mga miyembro sa patuloy ho nilang pag-iipon sa Pag-ibig Fund, sa patuloy ho nilang pagbabayad ng tama at sa oras ng kanilang mga loan payments. Ang Pag-ibig Fund po ay atin. Ito po'y pondo ng manggagawang Pilipino at makakaasa po kayo na patuloy ho natin itong pangangalagaan dahil po ang tagumpay po ng Pag-ibig Fund ay tagumpay at benepisyo ng bawat manggagawang Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Ginoong Jack Jacinto, ang Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Thank you, sir.